10 taon akong naging alipin sa sarili kong pamamahay. Naglaba, nagluto, at nagtipid ng bawat sentimo para sa kinabukasan niya. Pero ngayong gabi, ang kinabukasan na pinaghirapan ko ay nasa piling na ng iba. Sa kama, kung saan ako nangarap maging isang ina. Tinawag niya akong baog, walang silbi, isang palamuti. Habang itinatapon niya ako sa gitna ng malupit na bagyo, isa lang ang ipinapangako ko sa langit. Ito na ang huling luha na papatak para sa lalaking ito. Bukas, hindi na ako ang Isabelang kaya nilang tapakan. Huwag kang mag-alala, babe. Hindi yan aalis. Saan naman siya pupunta? Wala siyang trabaho, wala siyang pera, at higit sa lahat, wala siyang silbi. Baog siya, di ba? Tandaan mo, palamuti lang siya sa bahay na to. Pero ikaw ang nagpapatakbo ng puso ko. Ang mga salitang yon ay tumagos sa makapal na pinto ng aming kwarto, mas matalim pa kaysa sa anumang patalim. Nakatayo ako sa hallway, naninigas ang buong katawan, habang hawak-hawak ang mainit na palayok ng sinigang na hipon, ang paborito niyang ulam, na niluto ko pa ng may buong pagmamahal para sa aming anibersaryo. Ang usok mula sa sabaw ay humahalo sa mabigat na hangin. Amoy sampalok at gabi. Mga pamilyar na amoy ng tahanan na bigla na lang naging banyaga sa aking pang-amoy. Sa kabilang kamay ko ay ang isang puting sobre mula sa doktor. Ang papel na naglalaman ng hatol na dumurog sa aking pag-asa kaninang umaga. Permanent infertility. Akala ko ay ito na ang pinakamasakit na balita na matatanggap ko ngayong araw. Akala ko, uuwi ako sa bisig ng aking asawa upang humingi ng damay, upang sabihin sa kanya na kahit hindi kami mabiyayaan ng anak, mayroon naman kaming isa't isa. Pero nagkamali ako. Ang papel na hawak ko ay tila naging tingga sa bigat, at ang init ng palayok ay nagsimulang pumaso sa aking mga daliri. Ngunit wala akong maramdaman na sakit sa balat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagguho ng mundo sa loob ng aking dibdib. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Hindi ako kumatok. Hindi ko na kailangan ng permiso para pumasok sa sarili kong impyerno. Sa loob ng kwartong saksi, sa 10 taon ng aming pagsasama, nakita ko sila. Si Rafael, ang asawang pinag-alayan ko ng aking kabataan, ay nakaupo sa gilid ng kama. Nakangiti habang kausap sa telepono ang kabilang linya. At sa ibabaw ng aming kama, nakapatong ang isang bagay na dumurog sa natitira kong katinuan. Isang pulang nightgown na yari sa mamahaling seda. Hindi iyon akin. Kilalang kilala ko ang may-ari niyon. Iyon ay kay Marites, ang babaeng itinuring kong kapatid. Ang kumare na laging nakikinig sa mga hinaing ko tungkol sa aking asawa. Napansin ni Rafael ang pagbukas ng pinto. Ibinaba niya ang telepono, hindi dahil sa gulat o takot, kundi dahil sa inis. Wala ni katiting nahiya sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang suot kong luma at kupas na pambahay, ang aking mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba at ang mukha kong walang kolorete. Pagkatapos, tumingin siya sa pulang nightgown sa kama at ngumisi ng mapakla. "Kanina ka pa ba dyan?" Tanong niya sa tonong parang tinatanong lang niya kung may asin ba ang ulam. Good. At least, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Pagod na rin akong magtago, Isabela. Bumagsak ang palayok mula sa aking mga kamay. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa sahig, kasama ang mga hipon na maingat kong pinili sa palengke kaninang madaling araw. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, parang tunog ng puso kong nawasak. Ngunit hindi gumalaw si Rafael para tulungan ako. Nanatili siyang nakaupo, tinitingnan ang makalat na sahig na may halong pandiri. "Tingnan mo ang ginawa mo," iritableng sabi niya habang inilalayo ang kanyang paa sa tumalsik na sabaw. "Kahit kailan, napaka-clumsy mo. Wala ka na ngang maibigay na anak sa akin, pati ba naman sa paghahain ng pagkain palpak ka pa rin?" Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya ang lahat. Ang pagbebenta ko ng mga alahas ni inay,
para maisalba ang negosyo niya noong nalulugi siya, ang pagtatrabaho ko bilang library assistant para may pambayad kami sa kuryente habang siya ay nagpapakasarap sa mga business lunch. Pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Ang sakit ay masyadong malalim, masyadong puno, kaya't nanikip ang aking lalamunan. Yumuko ako, hindi para pulutin ang mga basag na paso, kundi para kunin ang sobrang nahulog ko rin. Nanginginig ang aking mga kamay nang iabot ko ito sa kanya. Umaasang baka sakaling may natitira pang awa sa puso niya. Baka sakaling kapag nalaman niyang hindi na ako magkakaanak, mararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ko. Hinablot niya ang papel at binasa ito nang mabilisan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Inasahan kong yayakapin niya ako. Inasahan kong sasabihin niyang, okay lang iyon, mahal ko. Pero tumawa siya. Isang tawang malamig at walang puso. Confirmed, sabi niya sabay tapon ng papel sa mukha ko. Ang gilid ng papel ay humaplos sa aking pisngi, nag-iwan ng hapdi. Totoo nga ang hinala ni Mama. Isa kang tuyot na lupa, walang kwenta. Alam mo ba kung bakit nandito ang gamit ni Marites? Dahil siya, kaya niyang ibigay ang hindi mo kayang ibigay. Buntis siya, Isabela, at ang anak na dinadala niya ang magmamana ng apelyidong De Quiros. Ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa aking dibdib. Si Marites, buntis? Sa asawa ko? Habang ako ay nagdurusa sa balitang hindi ako kailanman magiging ina, sila ay nagdiriwang sa kanilang kataksilan. Lumayas ka na, utos niya habang tumatayo at naglalakad patungo sa closet para kumuha ng maleta. Walang pasabing hinablot niya ang ilang piraso ng damit ko at isinilid iyon ng padaskol sa isang lumang bag. Parating na si Marites dito. Ayaw ko ng gulo. Ayaw kong ma-stress ang mag-ina ko dahil sa pagmumukmok mo. Rafael, iyon lang ang nasambit ko. Ang pangalan na dati ay binibigkas ko ng may pagmamahal. Ngayon ay lasang apdo sa aking bibig. Bahay ko rin ito. Pinundar natin ito. Pinundar natin? Tumaas ang kilay niya. Puno ng panghahamak. Ako ang nagbayad ng mortgage. Ikaw? Ano ang ambag mo? Ang pagluluto ng sinigang? Ang paglalaba ng brief ko? Isabela, gising. Sa mata ng batas at sa mata ng mundo, wala kang pag-aari. Isa ka lang palamuti na nalumana. Hinila niya ako palabas ng kwarto, pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat pagdampi ng kamay niya sa braso ko ay parang lason na tumutunaw sa aking balat. Binuksan niya ang main door at itinulak ako palabas. Ang malakas na ulan at hangin ay sumalubong sa akin. Basang-basa ako agad sa loob ng ilang segundo. Ang lamig ng gabi ay bumuot hanggang sa aking buto. Pero mas malamig ang titig ng lalaking nasa loob ng bahay na may ilaw at init. Huwag ka nang babalik. Sigaw niya bago ihagis ang lumang bag sa putikan malapit sa aking paanan. Padadalhan na lang kita ng divorce papers. Pirmahan mo kung ayaw mong ipahiya kita sa buong barangay. Ang pinto ay sumara nang may malakas na kalabog. Ang tunog ng lock na ikinandado mula sa loob ay parang hatol ng kamatayan sa aking dating buhay. Naiwan akong nakaluhod sa semento habang ang ulan ay humahalo sa mga luhang hindi ko mapigilan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na naglingkod, nag-aruga, at nagmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig. Walang hawak kundi putik at ang bigat ng katotohanang ako ay tinapon na parang basura. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang pagmamahal na ibinigay ko ng buo ay sinuklian ng ganitong kalupitan? Sa dilim ng gabi, sa gitna ng humahagupit na hangin, dahan-dahan kong pinilit na tumayo. Ang tuhod ko ay nanghihina, pero may kung anong puwersa sa loob ko ang nagsusumigaw na huwag manatili sa lupa.
Tumingin ako sa bintana ng kwarto namin sa itaas. May ilaw na bumukas. Nakita ko ang anino ng 2 tao na nagyayakapan. Tinalikuran ko ang bahay na yon. Hindi ko pinulot ang bag. Naglakad ako palayo. Tangan lamang ang aking sarili at ang isang pusong durug-durog habang sa di kalayuan. Isang itim na sasakyan ang tahimik na nakamasid sa bawat hakbang ng aking paglisan. Wala akong patutunguhan. Ang bawat hakbang ko sa maputik na kalsada ay parang paghila sa isang katawang lupa na matagal nang namatay, ngunit pilit pang humihinga. Ang ulan ay hindi tumitila. Sa halip, tila nakikisimpatya ang langit sa aking pagdadalamhati, ibinubuhos ang galit nito sa mundong naging malupit sa akin. Basang-basa na ang aking damit. Ang nipis na tela ng aking pambahay ay nakadikit sa aking balat. Ngunit ang lamig na nararamdaman ko ay hindi nanggagaling sa hangin. Nanggagaling ito sa alaala ng mga mata ni Rafael kanina. Malamig, walang awa, parang hindi niya ako kailanman minahal. Habang naglalakad ako sa gilid ng highway, kung saan ang mga sasakyan ay humaharurot at nagsasaboy ng maruming tubig sa akin, naririnig ko ang boses ng aking biyenan sa aking isipan. Ang boses ni Doña Corazon ay mas malakas pa kaysa sa kulog. Wala kang dinala sa pamilyang ito, kundi malas, Isabela. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit anong gawin mong linis, amoy isda ka pa rin. Hindi ka nababagay sa antas namin. Napapikit ako ng mariin. Siguro nga tama siya. Siguro nga isa lang akong basa na ginamit nila pampunas ng kanilang mga dumi. At ngayong marumi na rin ako, madali na lang akong itapon. Ang sakit sa aking sinapupunan, ang sakit ng katotohanang hinding-hindi ako magkakaanak ay sumasabay sa hapdi ng mga sugat sa aking paa. Nakayapak ako. Naiwan ko ang tsinelas ko sa putikan kanina, pero hindi ko na ininda. Nakarating ako sa tapat ng isang lumang gate na kinakalawang na. Pamilyar ang lugar na ito. Ito ang Convent of San Martin, isang lugar na madalas kong daanan noon kapag namamalengke, pero hindi ko kailanman pinasok. Ang krus sa itaas ng arko ay tila nakatingin sa akin ng may habag. Hindi ko na kaya. Ang aking mga tuhod ay bumigay na parang mga tuyong sanga. Bumagsak ako sa semento, ang aking pisngi ay dumampi sa magaspang at basang kalsada. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw ng poste ay naging malalabong bituin na unti-unting namamatay. Sa gitna ng aking pag-aagaw malay, naramdaman ko ang paglapit ng mga yabag. Hindi mabibigat na yabag, kundi mabilis at maingat. Parang takot mahuli. Ma'am Isa. Diyos ko, Ma'am Isa. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa aking tainga. Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakita ko ang mukha ni Manang Sol, ang matandang katulong ni na Rafael na tinanggal nila noong nakaraang buwan dahil daw masyado nang mabagal kumilos. Nakasuot siya ng plastik na kapote. Nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang aking balikat. Ang boses ko ay halos hangin na lamang. Huwag po kayong maingay, ma'am. Bulong niya, lumingon-lingon sa paligid na tila may kinatatakutan. Nakita ko po kayong pinalayas. Sinundan ko po kayo pero nagtago ako. Kasi baka makita ako ni Sir Rafael. Papatayin niya ako kapag nalaman niyang tinulungan kita. May dinukot siya sa bulsa ng kanyang palda, ilang piraso ng nilukot na perang papel. Pamilyar ako sa mga papel na yon. Iyon ang mga barya at sukli na iniipon niya mula sa pamamalengke. Isiniksik niya ang pera sa naninigas kong palad. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay ng kaunting buhay sa akin. Kunin niyo po ito, ma'am. Iyan lang ang meron ako. Sige na po. Tumayo na kayo dyan. Kakatukin ko ang madre sa loob, pero hindi ako pwedeng magpakita. Aalis na po ako. Bago pa ako makasagot, tumakbo na palayo si Manang Sol. Nawala siya sa dilim ng ulan parang isang multo. Naiwan ako doon. Hawak ang ilang daang piso na marahil ay ang tanging ipon ng matanda.
Napaluha ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa awa. Ang mga taong walang-wala, ang siya pang may pusong magbigay, habang ang mga taong nakahiga sa salapi, ang siya pang nagnanakaw ng dignidad ng iba. Sinubukan kong gumapang papunta sa gate, pero ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa akin. Ang huling narinig ko ay ang tunog ng pagbukas ng mabigat na bakal na gate at isang boses na matigas, ngunit puno ng pag-aalala. Diyos ko, Isabela? Pamok. Nagising ako sa amoy ng alcampor at herbal tea. Wala na ang ingay ng ulan. Wala na ang lamig na tumutusok sa buto. Ang katawan ko ay nakahiga sa isang malambot na kutsyon, balot ng makapal na kumot na amoy araw. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang silid ay maliit lamang, gawa sa kahoy na may mga bintanang kapis. Sa dingding, may nakasabit na isang lumang krus at imahen ng mahal na birhen, payak, tahimik, at malayo sa magulo at marangyang impyerno na tinawag kong tahanan. Sa loob ng 10 taon. Napalingon ako nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng simpleng duster na kulay abo at may nakasabit na rosaryo sa leeg. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang muka ay puno ng mga linyang inukit ng panahon at karunungan. Si Tia Rosenda, ang dating madre na piniling lumabas ng kumbento upang magturo sa mga batang lansangan. Ang tanging kamag-anak ni Inay na nanatiling tapat sa alaala nito. Umupo siya sa gilid ng kama. Wala siyang sinabing kahit ano. Wala siyang tinanong kung bakit ako nandoon o kung bakit ako basang-basa at dugon. Sa halip, kinuha niya ang isang palanggana ng mainit na tubig na may asin at isang malinis na tuwalya. Dahan-dahan niyang inangat ang aking paang puno ng sugat at putik. Napangiwi ako sa hapdi nang dumampi ang mainit na tubig sa aking balat, ngunit ang haplos ng kanyang mga kamay ay puno ng ingat at kalinga. Tia, garalgal ang boses ko. Nakakahiya po. Ang dumi-dumi ko. Umiling siya, hindi pa rin tumitingin sa akin. Nakatuon lang ang pansin sa paglilinis ng aking mga paa. Ang bawat hagod ng tuwalya ay tila nagtatanggal hindi lang ng putik, kundi pati na rin ng bigat ng kahihiyan na pasan-pasan ko. Ang dumi ay nahuhugasan ni Isabela, ang sabi niya sa boses na matatag at malalim. Pero ang kasalanan ng mga taong nagpalayas sa iyo sa gitna ng bagyo, iyon ang mantsang hindi kailanman matatanggal ng tubig at sabon. Tumingala siya at tumingin sa aking mga mata. Nakita ko sa kanyang titig ang parehong tapang na nakikita ko noon kay Inay. Hayaan mong pagsilbihan kita ngayon, dagdag niya. Dahil alam kong sa loob ng mahabang panahon, ikaw ang naghuhugas ng paa ng iba habang tinatapakan kanila. Doon bumigay ang huling pader na pumipigil sa aking damdamin. Umiyak ako nang walang tunog. Ang mga balikat ko ay yumanig sa tindi ng sakit. Hinayaan lang ako ni Tia Rosenda. Matapos niyang linisan at lagyan ng gamot ang aking mga sugat, inabutan niya ako ng mainit na arroz, kaldo. Kumain ka, utos niya. Kailangan mo ng lakas. Hindi ka pwedeng lumaban kung ang katawan mo ay sumusuko na. Kinain ko ang lugaw kahit na parang may bikig sa lalamunan ko. Ang init nito ay gumapang sa aking tiyan, nagpapaalala sa akin na buhay pa ako, na kahit tinapon ako, may isang tao pa ring handang maghain para sa akin. Nang matapos ako, inayos niya ang kumot at sinabihang magpahinga na muna ako. Lumabas siya ng kwarto at isinara ng bahagya ang pinto. Pumikit ako. Nagkukunwaring natutulog, ngunit ang aking pandinig ay nanatiling gising. Ilang sandali pa, narinig ko ang mahinang boses ni Tia Rosenda mula sa kabilang kwarto. Tila may kausap siya sa telepono. Opo, attorney. Nandito na siya. Ang bulong niya.
pero dinig na dinig ko sa katahimikan ng gabi. Ang tono niya ay seryoso, parang isang sundalo na nagbibigay ng ulat sa kanyang general. Basag na basag siya, tulad ng inaasahan natin, pero buhay siya. Nahanap na siya. Simulan na natin ang plano. Kumabog ang dibdib ko. Plano? Anong plano? At sino ang attorney na kausap niya? Nais kong bumangon para magtanong, pero ang bigat ng aking katawan at ang epekto ng gamot na ipinainom niya sa akin ay humila sa akin pabalik sa antok. Ang huling bagay na pumasok sa isip ko ay ang tanong, kung kakampi ba talaga si Tia Rosenda o may iba pa siyang layunin. Nagising ako kinaumagahan na may sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Wala na si Tia Rosenda sa kwarto. Masakit pa rin ang buong katawan ko, pero nakakakilos na ako ng maayos. Iginala ko ang aking paningin sa silid. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng aking kama, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon. Isang bagay na wala doon kagabi. Isa itong lumang baul na gawa sa kahoy na nara. Ang barnis nito ay kupas na, at ang mga kanto ay tadtad na ang gasgas. Pero ang nagpatigil sa paghinga ko ay ang pangalang nakaukit sa ibabaw nito sa magandang kaligrapiya, Celestina Montinola. Ang pangalan ni Inay. Nanginginig ang kamay kong hinaplos ang baul. Matagal na itong nawawala. Ang sabi ni Rafael noon, naibenta na raw ito kasama ng mga lumang gamit ni Inay para pambayad utang. Bakit nandito ito kay Tia Rosenda? Dahan-dahan kong binuksan ang baul. Ang huni ng kinakalawang na hinges ay bumasag sa katahimikan. Sa loob, walang ginto o alahas, walang pera. Ang laman lang nito ay isang lumang sobre na may tatak ng Vergara Law Office at isang bagay na mabigat at malamig. Isang susi. Isang lumang susi na gawa sa tanso na tila susi ng isang napakalaking pinto o vault. Kinuha ko ang susi. Ang bigat nito sa aking palad ay tila nagpapahiwatig ng isang responsibilidad na hindi ko pa nauunawaan. Sa ilalim ng susi, may isang maliit na papel na nakadikit. Sulat kamay ni Inay. 3 salita lang ang nakasulat, para sa iyong pagbabalik. Hindi ko alam kung para saan ang susing ito, pero habang hawak ko ito ng mahigpit, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang Isabela na pinalayas kagabi ay walang dala, kundi kahihiyan. Pero ang Isabela na hawak ang susing ito ay meron ng tanong at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang sagot. Hindi ko pa man tuluyang nabibitawan ng susi. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Tia Rosenda, dala ang isang tasa ng mainit na kape na ang aroma ay humalo sa amoy ng luma at alikabok ng baul. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay pumasok ang isang lalaking pamilyar sa akin ang mukha. Bagamat mas marami na siyang uban ngayon kumpara sa huli naming pagkikita. Nakasuot siya ng formal na barong. Bit-bit ang isang makapal na leather briefcase. Si Attorney Lucien Vergara. Ang pinagkakatiwalaang abogado ni Inay. Ang lalaking akala ko ay tinalikuran na rin ako nung namatay si Inay. Magandang umaga, Isabela. Bati niya sa mababang boses. Wala ang karaniwang nangiti sa kanyang mukha. Sa halip ay may bahid ng lungkot at awa ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga pasa sa aking braso. Attorney, napatayo ako, hinihila ang kumot para takpan ang sarili. Bakit po kayo nandito? Anong kailangan nyo? Umupo siya sa silyang kahoy sa tapat ng kama. Ibinaba niya ang kanyang briefcase at ipinatong ang kanyang mga kamay sa tuhod, tila nag-iipon ng lakas para sa sasabihin. Nandito ako para tuparin ang huling habilin ni Celestina. Sagot niya. Tumingin siya sa baul na nakabukas sa aking tabi. Nakita mo na pala ang susi. Mabuti. Dahil 10 taon akong naghintay na mahawakan mo niyan. Kumunot ang noo ko. Huling habilin? Attorney, wala nang iniwan si Inay. Ang sabi ni Rafael, bangkarote na ang Montinola Food Corp
bago pa man namatay si Mama. Ang bahay na lang ang natira at nakuha na rin yon ng bangko. Umiling si Attorney Vergara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Iyan ang gustong paniwalaan ni Rafael at iyan ang gustong paniwalaan ng mundo, sabi niya. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na dokumento. Kilala mo ang nanay mo, Isabela. Si Celestina Montinola ay hindi tanga. Alam niyang may mga linta sa paligid at alam niyang ang pinakamalaking linta ay ang lalaking pinakasalan mo. Inabot niya sa akin ang dokumento. Ang papel ay may tatak na confidential. Hindi bangkarote ang kumpanya, Isabela. Pagpapatuloy niya habang binabasa ko ang mga unang pahina. Ang totoo, si inay mo ang naglipat ng lahat ng assets, ang mga lupain sa Batangas, ang export license sa Japan, at ang trademark ng Montinola sa isang irrevocable trust fund. Nakapangalan ang lahat sa iyo, pero may kondisyon. Kondisyon? Bulong ko. Magiging iyo lang ang lahat at magkakaroon ka lang ng full control kapag umabot ka na sa edad na 35. At yun ay kahapon, Isabela, sa iyong kaarawan. Nabitawan ko ang papel. Ang mga kamay ko ay nanginig. Kahapon, ang araw na tinawag akong walang silbi ni Rafael, ang araw na pinalayas ako. Sa parehong araw na yon, naging akin pala ang lahat ng inaakala niyang sa kanya. Pero bakit? Tanong ko. Nalilito. Bakit kailangan pa niyang ilihim ito? Bakit hinayaan niyang apihin ako ni Rafael at ng pamilya niya sa loob ng 10 taon? Kung mayaman pala ako, sana hindi ko na kailangang magpaalila sa kanila. Tumulo ang luha ko. Halo-halong galit at panghihinayang. Tumayo si Tia Rosenda at hinawakan ang balikat ko. Dahil alam ng nanay mo na kung ibibigay niya sa iyo ang lahat noon, kakamkamin lang ni Rafael ang pera at iiwan ka rin kapag said na. Gusto niyang makita mo ang tunay na kulay ng asawa mo bago mo makuha ang kapangyarihan. May inilabas na isa pang sobre si Attorney Vergara mula sa briefcase. Maliit ito, kulay asul at amoy lavender, ang paboritong pabango ni Inay. Basahin mo ito, sabi niya. Sulat ito ng nanay mo bago siya pumanaw. Kinuha ko ang sulat. Dahan-dahan kong pinunit ang selyo. Ang papel sa loob ay luma na, pero ang tinta ay malinaw pa rin. Ang bawat kurba ng sulat kamay ni Inay ay parang haplos sa aking pisngi. Anak ko, Isabela, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nasaktan ka na nila ng sagad. Patawarin mo ako kung kailangan mong pagdaanan ang sakit para magising ka. Alam kong mahal na mahal mo si Rafael, pero ang pag-ibig ay minsan nagiging piring sa ating mga mata. Hindi ko inubos ang mana mo. Itinago ko ito para sa panahong handa ka nang tumayo nang hindi nakasandal sa kanya. Tandaan mo ang legacy clause na inilagay ko sa kontrata. Ang kumpanya ay hindi maaaring ibenta, isanla, o angkinin ng sino mang hindi kadugo ng mga Montinola. Kung subukan nilang labagin ang moralidad, kung magtaksil sila sa iyo, ang karapatan nila sa pamamahala ay agad na mapapawalang bisa. Huwag kang umiyak dahil nawala sila sa iyo. Umiyak ka dahil natagpuan mo na ang sarili mo. Ikaw ang dagat, anak, at sila ay mga basura lang na inaanod. Nagmamahal, Mama. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib. Humagulgol ako, hindi dahil sa sakit ng pagkawala, kundi dahil sa ginhawa ng pagmamahal. Si Inay, kahit nasa kabilang buhay na, prinotektahan niya pa rin ako. Ang akala kong pagpapabaya ay isa palang matinding proteksyon. May isa pa akong ipapakita sa iyo. Basag ni Attorney Vergara sa aking pag-emote. Inilabas niya ang ilang litrato mula sa folder. Kinuha ko ang mga litrato. Luma na ang mga ito. Kuha sa isang kasino. 10 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Sa litrato, magkatabing naglalaro ng slot machine ang 2 babae. Mas bata sila noon, pero hindi ako pwedeng magkamali. Si Doña Corazon at si Marites.
Magkakilala na sila bago ka pa ipakilala ni Rafael sa pamilya niya. Seryosong sabi ni attorney. Plano ang lahat, Isabela. Si Marites ay anak ng dating kasambahay ni Doña Corazon na lumaki sa Layaw. Ginamit nila ang koneksyon ni Rafael sa'yo para makapasok sa kumpanya ni inay mo. Hinihintay lang nilang mamatay si inay para makuha ang lahat. Natahimik ako. Ang galit na kanina ay parang baga lamang. Ngayon ay naging isang naglalagablab na apoy. Kaya pala laging nandoon si Marites. Kaya pala boto ang biyanan ko sa kanya. Hindi lang ito simpleng pambababae, isa itong nakaw. Ninakaw nila ang 10 taon ng buhay ko. Ninakaw nila ang pagmamahal ko at ginawa itong sandata laban sa akin. Ano ang sitwasyon ngayon, attorney? Tanong ko. Tuyo na ang mga luha ko. Ang boses ko ay naging matatag, malamig. Gipit na gipit si Rafael, paliwanag ni Attorney Vergara. Nabaon siya sa utang sa kasino at sa pagbili ng mga luho ni Marites. Sinubukan niyang ibenta ang Montinola Food Corp sa mga investors na hapon noong 1 linggo. Pero hinarang ko. Dahil ayon sa legacy clause, kailangan ang pirma ng blood heir. Ikaw yon, Isabela, para maging legal ang bentahan. Ibig sabihin, tumingin ako sa kanya, unti-unting nauunawaan ang kapangyarihang hawak ko. Ibig sabihin, hawak mo sa leeg si Rafael. Walang bisa ang pagiging CEO niya kung wala ang basbas mo. Sa oras na ipatupad natin ang trust fund, pwede natin siyang tanggalin sa pwesto at idemanda ng estafa. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tanaw ko mula rito ang dagat ng Batangas, ang dagat na naging saksi sa simula ng imperyo ng aking ina. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Tinatangay ang huling bakas ng Isabela na mahina at sunod-sunuran. Attorney, tawag ko nang hindi lumilingon. Yes, Isabela. Humigpit ang hawak ko sa susi. Ang metal ay uminit sa aking palad. Tinanong niyo ako kanina kung gusto kong ibenta ang lahat para mamuhay ng tahimik. Sabi ko, dahan-dahan akong humarap sa kanila. Wala nang luha sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang bagyong kapaparating. Hindi ko ibebenta ang pamana ni inay. Babawiin ko ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang dignidad ko. Tumingin ako sa litrato ni Marites at Rafael. Gusto kong maramdaman nila ang hirap ng walang matuluyan. Gusto kong maramdaman nila ang gutom. Gusto kong bayaran nila ang bawat patak ng luha ko hanggang sa huling sentimo. Ngumiti si Attorney Vergara, isang nangiti ng paghanga. Masusunod, Ma'am Isabela, saan tayo magsisimula? Sa buhok ko. Sagot ko habang hinahawakan ng mahaba at buhaghag kong buhok na gustong-gusto ni Rafael dahil mukha daw akong masunuring asawa. Gupitin na natin ang lahat ng bigat ng nakaraan. Ang unang bumagsak sa sahig ay ang mahahabang hibla ng aking buhok. Itim, makapal at abot bewang, ang buhok na 10 taon kong inalagaan dahil sinabi ni Rafael na gusto niya ang babaeng mukhang tradisyonal at mahinhin. Ang bawat pagdampi ng gunting na hawak ni Tia Rosenda ay tila pagputol sa mga kadenang matagal nang nakapulupot sa aking leeg. Nakaupo ako sa tapat ng lumang salamin sa bahay ni Tia. Habang nakikita ko ang pagbagsak ng aking buhok, naramdaman ko rin ang paggaan ng aking pakiramdam. Kasama ng mga hiblang yon ay ang alaala ng pagiging sunod-sunuran. Ang alaala ng pagyuko para magmano sa biyenang mapangmata. Ang alaala ng pag-iyak sa banyo para hindi marinig ni Rafael. Nang matapos si Tia, tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik ay hindi ko nakilala. Ang buhok ko ay bob cut na, matalimang tabas at lampas tainga lang ang haba. Mas nakita ang tapang sa aking panga at ang lamig sa aking mga mata. Hindi na ito ang mukha ng isang martyr na asawa. Ito ang mukha ng isang babaeng handang makipaglaro ng apoy. Bagay sa'yo, ani Attorney Vergara, na nakamasid sa gilid. Mukha ka ng CEO, pero Isabela,
Hindi sapat ang bagong anyo. Kailangan mong magkaroon ng bagong utak. Handa ka na bang mag-aral? Tumango ako. Turuan niyo ako, attorney. Turuan niyo akong durugin sila gamit ang sarili nilang laro. Sa mga sumunod na linggo, ang lumang bahay ni Tia Rosenda ay naging aking war room. Hindi ako pumunta sa spa o gym para magpaganda. Nagkulong ako sa kwarto kasama ang mga libro ng corporate law, accounting, at business management. Gabi-gabi, hanggang madaling araw, pinag-aralan ko ang financial records ng Montinola Food Corp na nakuha ni Attorney Vergara. Dito ko nakita ang lawak ng pagnanakaw ni Rafael. Napakuyom ang kamao ko habang binabasa ang mga credit card statement ng kumpanya. Item: Louis Vuitton handbag, 150,000 piso. Charge to office supplies. Item: Boracay trip, suite, 80,000 Philippine pesos. Charge to business meeting. Habang ang mga trabahador sa paggawaan ng patis ay nagtitiis sa sirang bentilador at delayed na sahod, si Marites ay nagpapasasa sa mga bagong gamit ang pera ng kumpanya ko. Ang bawat pahina ng dokumento ay gatong sa aking galit. Pero sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa mata ko, kundi plano. Nakikita mo ba ang pattern, Isabella? Tanong ni attorney. Oo. Sagot ko habang minamarkahan ng pulang tinta ang papel. Pinipeke nila ang sales report para palabasing nalulugi ang kumpanya, para may dahilan silang magbawas ng tao at ibenta ang lupa. Pero ang pera, dumiretso sa offshore account na nakapangalan kay Marites. Tama. At iyan ang gagamitin nating ebidensya para ipakulong sila. Pero bago ang kulungan, kailangan muna natin silang baliwin sa takot. Ang sumunod na hakbang ng aking pagbabagong anyo ay ang pagbalik sa aking pinagmulan. Kinailangan kong pumunta sa lumang pabrika sa Batangas ng palihim. Suot ang simpleng maong at puting polo shirt. Pumasok ako sa fermentation warehouse. Sinalubong ako ng pamilyar na amoy. Ang masangsang pero mayaman na amoy ng isda at asin na ibinuburo sa malalaking tapayan. Para sa iba, ito ay mabaho. Pero para sa akin, ito ang amoy ng ginto. Ito ang amoy ng pamana ni Inay. Lumapit sa akin si Mang Carding, ang pinakamatandang kapatas na nagsilbi pa kay Inay. Malabo na ang mata niya, pero nang makita niya ako, agad siyang nagtanggal ng sombrero. Ma'am Isabella, nanginginig ang boses niya. Kamukhang-kamukha niyo po si Doña Celestina nung kabataan niya. Akala namin pinabayaan niyo na kami. Hinawakan ko ang magagaspang niyang kamay. Patawad, Mang Carding. Naligaw lang ako. Pero nakauwi na ako at hinding-hindi ko nahahayaang mawalan kayo ng trabaho. Dinala nila ako sa pinakadulong tapayan. Ito ang secret reserve, ang patis na ginagawa, gamit ang secret recipe ni Inay na inaabot ng 3 taon bago buksan. Si Rafael sa kanyang pagiging ignorante ay gustong ipatapon ang mga ito dahil sayang sa espasyo at masyadong matagal gawin. Gusto niya ng mabilisan kahit na lasang kemikal ang produkto. Kumuha ako ng sandok at tumikim ng kaunti. Ang lasa ay sumabog sa aking dila. Alat na may tamis, malinamnam, at may lalim na hindi kayang gayahin ng kahit anong makina. Pumikit ako. Ito ang lasa ng sakripisyo. Ito ang lasa ng paghihintay. At bigla kong naunawaan ang pagkakamali ko. Tulad ng patis na ito, ang tunay na halaga ay lumalabas lang pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakaburo sa dilim. Ang 10 taon kong pagdurusa kay Rafael, iyon ang aking fermentation. At ngayon, handa na ako. Handa na ang produkto, ma'am, sabi ni Mang Carding. Kayo na lang ang hinihintay. Ilabas niyo ang lahat. Utos ko sa matatag na boses. I-rebrand natin. Lagyan niyo ng pangalan. Celestina's Legacy. Ito ang gagamitin natin para patumbahin ang fake products na nilalabas ni Rafael. Habang abala ako sa pagbangon, ang mundo naman ni Rafael ay nagsisimulang gumuho. Mula sa ulat ng private investigator na kinuha ni attorney,
Nalaman kong nagpapanik na sila. Ang mga Japanese investors na inaasahan ni Rafael ay biglang umatras. Ang dahilan? Isang anonymous tipper, ako yon, ang nagpadala sa kanila ng ebidensya na hindi si Rafael ang tunay na may-ari ng lupa at brand. Nakita ko ang litrato nila ni Marites sa isang restaurant. Nag-aaway. Mugto ang mata ni Marites. Halatang stressed. Si Rafael naman ay gusot ang damit. Mukhang hindi natutulog. Oras na para sa huling pain, sabi ni Attorney Vergara habang iniaabot sa akin ang isang itim na sobre na may gold print. Isa itong imbitasyon para sa gala night ng mga top entrepreneurs. At ako, bilang ang misteryosong bagong may-ari ng holding company na bumibili sa mga utang ni Rafael, ang guest of honor. Ipadala mo ito kay Rafael. Utos ko. Siguraduhin mong nakalagay na inimbitahan siya ng isang potential investor na handang sumalo sa kumpanya niya. Napangiti ako habang iniisip ang reaksyon niya. Iisipin niyang hulog ito ng langit. Iisipin niyang may sasagip sa kanya. Magbibihis siya ng pinakamagara niyang suit. Isasama niya si Marites na suot ang mga nakaw na alahas. Hindi nila alam. Ang imbitasyon na ito ay hindi tiket sa kaligtasan. Ito ay tiket sa kanilang sariling libing. Tumingin ako sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw. Kulay dugo ang langit. Magkita tayo sa impyerno. Mahal ko. Bulong ko sa hangin. Pero sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng tinidor. Ang tunog ng notification sa aking telepono ay sunod-sunod. Parang tibok ng pusong nagmamadali. Nakaupo ako sa likod ng isang tinted na SUV sa tapat ng isang luxury boutique sa Makati. Hawak ko ang tablet kung saan naka-mirror ang credit card activity ng kumpanya. Transaction alert, 85,000 Philippine pesos. Declined. Transaction alert, 20,000 Philippine pesos. Declined. Napangisi ako. Nasa loob sila ngayon, si Rafael at Marites. Napilit isinasalba ang kanilang image kahit na alam nilang lubog na sila sa utang. Kailangan nilang magmukhang mayaman para sa gala night mamaya. Kailangan nilang magpanggap na sila pa rin ang hari at reyna ng Montinola Empire. Ma'am Isabela, tawag sa akin ni Mateo Alcaraz mula sa driver's seat. Siya ang driver ko ngayong araw para hindi kami mahalata. Sigurado ka ba dito? Delikado ang gagawin mo. Baka makilala ka nila. Inayos ko ang aking sunglasses na halos tumakip sa kalahati ng aking mukha. Hinaplos ko ang aking bagong gupit na buhok at tiningnan ang aking suot. Isang silk blazer na kulay emerald green at stilettos na kailanman ay hindi ko isinuot nung ako ay palamuti pa lamang sa bahay. Hindi nila ako makikilala, Mateo. Sagot ko ng may diin. Dahil ang Isabela na kilala nila ay nakayuko. Baduy manamit at amoy kusina. Ang babaeng papasok doon ay hindi nila kilala. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Ang init ng semento ay tumagos sa takong ng sapatos ko. Pero ang lamig ng aking determinasyon ay sapat na para manatili akong kalmado. Pagpasok ko sa butik, agad akong sinalubong ng amoy ng mamahaling leather at perfume. Malamig ang aircon, tahimik ang paligid, maliban sa isang boses na matinis at iritable na nanggagaling sa counter. Anong declined? I-try mo ulit. Baka sira lang ang machine nyo. Sigaw ni Marites. Lumapit ako ng dahan-dahan, nagkukunwaring tumitingin ng mga scarf sa kalapit na estante. Mula sa gilid ng aking mata, nakita ko sila. Si Rafael ay nakatayo sa tabi ni Marites, namumutla at pinagpapawisan kahit malamig ang temperatura. Si Marites naman ay namumula sa galit. Hawak ang isang red evening gown na gusto niyang bilhin. Ma'am, pangatlong beses na po naming sinubukan. Magalang, pero naiilang na sagot ng sales lady. Insufficient funds po talaga nakalagay. Imposible yan. Bulyaw ni Marites. Tawagan mo ang bangko, Rafael. Sabihin mo sa kanila kung sino ka. CEO ka ng Montinola Food Corp. Yumuko si Rafael, hinihila ang braso ni Marites
para patigilin ito. Babe, tama na. Nakatingin ang mga tao. Baka na-freeze lang dahil sa security check. Gamitin mo na lang yung cash na dala natin. Kulang ang cash natin. Asik ni Marites, at kailangan ko ang gown na ito para sa party mamaya. Paano ako haharap sa mga investors kung luma ang suot ko? Ang eksenang ito ay musika sa aking pandinig. Dati, ako ang pinapagalitan nila dahil sa pagbili ng vitamins na sayang daw sa pera. Ngayon, sila ang nagmumukhang pulubi sa palasyo ng mga mayayaman. Naglakad ako palapit sa counter. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay agaw atensyon. Click, click, click. Isang ritmo ng kapangyarihan. Napalingon si Rafael. Saglit na nagtama ang aming paningin, pero nakatago ang mga mata ko sa likod ng maitim na salamin. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya. Tinitigan niya ako. Parang may hinahanap na pamilyar na detalye, pero ang nakikita lang niya ay isang estranghera na balot ng karangyaan. Inilapag ko ang aking black card sa counter. Isama niyo na sa bill ko ang gown na gusto ng ginang. Sabi ko sa boses na mababa at husky. Sadyang iniba ko ang tono para hindi nila mahalata. Natigilan si Marites. Tumingin siya sa akin gulat na gulat. Excuse me? Kilala ba kita? Hindi ako tumingin sa kanya. Nanatili akong nakaharap sa sales lady. Hindi. Pero mukhang kailangan mo ng tulong. Ayaw ko lang ng maingay sa loob ng store. So, treat ko na yan. Consider it charity. Namula si Marites sa hiya at galit. Ang salitang charity ay parang sampal sa kanyang mukha. Siya, ang nagpipilit maging donya, ay kinahabagan ng isang estranghera. Hindi namin kailangan ng limos mo. Sigaw ni Marites. Akmang susugurin ako. Pero pinigilan siya ni Rafael. Ang mga mata ni Rafael ay hindi maalis sa akin. May pagdududa, may kaba. Lumapit siya ng kaunti. Inaamoy ang hangin. Suot ko ang pabangong lavender. Ang pabango ni Ainay, hindi ang pabango ko noon. Miss! Tawag ni Rafael. Salamat, pero kaya naming bayaran ito. Sino ka ba? Kinuha ko ang aking card at ang paper bag ng binili ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Sa ilalim ng salamin, tinitigan ko siya ng diretsyo. Isang taong nakakakilala sa tunay na halaga ng mga bagay. Sagot ko ng makahulugan. Ang gown ay nabibili, Mr. De Quiroz. Pero ang class? Hindi. Tumalikod ako at naglakad palabas. Naramdaman ko ang pagtitig nila sa aking likuran. Isabela? Narinig kong bulong ni Rafael sa hangin pero puno ng pag-aalinlangan. Hindi siya makapaniwala. Ang Isabela sa isip niya ay isang basahan. Ang babaeng kaharap niya ay isang reyna. Pagpasok ko sa sasakyan, agad kong tinanggal ang sungglasses ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Ang sarap sa pakiramdam. Ang makita silang maliit. Ang makita silang hiyang-hiya. Ayos ka lang? Tanong ni Mateo habang pinaaandar ang makina. Ayos na ayos. Sagot ko, humihinga ng malalim. Nakuha ba ni Marites ang gown? Oo, tinanggap niya kahit nagngingit-ngit siya. Sayang daw eh. Natatawang sagot ni Mateo. Mabuti. Gusto kong suot niya ang gown na binayaran ko habang pinapanood ko ang pagbagsak nila mamaya. Biglang tumunog ulit ang telepono ko. Si Attorney Vergara. Sinagot ko agad. Attorney, kumusta? Ang boses ni Attorney sa kabilang linya ay seryoso at madalian. Isabela, kailangan mong magdesisyon ngayon din. Tumawag ang bangko. Ipapalubog na nila ang ancestral house ngayong 5:00 ng hapon. May buyer na nag-aabang. Nanlamig ako. Ang bahay na kinalakihan ko. Ang bahay kung saan naroon ang lahat ng alaala ni Inay bago ito babuyin ni Rafael at Marites. Sino ang buyer? Tanong ko. Isang developer. Gusto nilang gibain at gawing kondo. Hindi. Mabilis kong sagot. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Gamitin mo ang pondo ng trust fund. Bilhin mo ang loan ni Rafael sa bangko.
Ngayon din. Sigurado ka? Mauubos ang liquid assets mo para sa operation mamaya. Paalala ni attorney. Bilin mo, attorney. Utos ko. Matigas at buo. Gusto kong ako ang maging may-ari ng utang nila. Gusto kong kapag umuwi sila galing sa party mamaya, ako ang sasalubong sa kanila sa gate. Hindi bilang asawa, kundi bilang ang bagong landlord na magpapalayas sa kanila. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa labas ng bintana habang papalubog ang araw sa Metro Manila. Ang laro ay tapos na. Oras na ng paniningil. Tara na sa gala. Sabi ko kay Mateo, huwag nating paghintayin ang mga bisita. Mula sa kinatatayuan ko sa madilim na VIP balcony sa itaas ng Grand Ballroom, tanaw ko ang buong kaharian ng mga kasinungalingan ni Rafael. Ang silid ay puno ng mga crystal chandelier, mamahaling bulaklak, at mga taong nakasuot ng taksido at gown. Ang hangin ay amoy champagne at mamahaling pabango. Isang matamis na halimuyak na pilit nagtatakip sa baho ng nabubulok na pamamalakad sa kumpanya. Nakita ko si Rafael sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Ang ngiti niya ay abot-tenga. Kumikinang sa ilalim ng spotlight. Sa tabi niya ay si Marites, suot ang pulang gown na binayaran ko kanina. Mukha siyang reyna, pero sa bawat galaw niya, nakikita ko ang pagkabalisa. Panay ang lingon niya sa paligid, tila naghahanap ng multo. Mga kaibigan, partners, at investors, panimula ni Rafael. Ang boses niya ay puno ng confidence, ang klase ng boses na nagpatibok sa puso ko noon, pero ngayon ay nagpapakulo na lamang ng dugo ko. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa ika-40 anniversary ng Montenola Food Corporation. Tungkol ito sa kinabukasan. Sa aking pamumuno, dadalhin natin ang kumpanyang ito sa bagong yugto ng tagumpay. Dahil para sa akin, ang pamilya at negosyo ay iisa. Napabuntong hininga ako. Pamilya. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang salitang yon. Matapos niyang wasakin ang sa amin. Sa isang table malapit sa harap, nakita ko si Doña Corazon. Palakpak siya ng palakpak. Taas noo. Ipinagmamalaki ang anak na magnanakaw. Ready na ba ang video, attorney? Bulong ko sa earpiece na suot ko. Ready na, Ma'am Isabela. Sagot ni Attorney Vergara mula sa control room. Sa hudyat mo. Tumingin ako sa ibaba. Nakita kong itinaas ni Rafael ang kanyang baso para sa isang toast. Simulan mo na, utos ko. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang musika ay huminto. Ang mga bulungan ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa dilim. Anong nangyari? Brown out ba? Narinig kong sigaw ni Rafael sa mikropono. Pakisuyo sa technical team! Pero sa halip na bumalik ang ilaw, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ang nabuhay. Hindi ito ang video presentation na inihanda ni Rafael tungkol sa kanyang sarili. Ang lumabas sa screen ay ang mukha ni Mang Carding at ng mga matatandang manggagawa sa pabrika. Ang video ay kuha sa loob ng mainit at sira-sirang paggawaan. 10 taon kaming nagsilbi kay Doña Celestina. Sabi ni Mang Carding sa video, tumutulo ang luha. Pero simula nang maupo si Sir Rafael, tinanggalan kami ng benepisyo. Ngayon, tinanggal na rin kami sa trabaho dahil matatanda na raw kami. Sir Rafael, paano na ang mga gamot ng asawa ko? Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Sumunod na ipinakita sa screen ang mga dokumento, mga bank transfer papunta sa account ni Marites, mga resibo ng kasino at ang fake financial report. Ang bawat ebidensya ay malinaw na nakapalandra sa harap ng daan-daang bisita. Patay niyo yan! Turn it off! Sigaw ni Rafael. Halata sa boses niya ang panic. Nakita kong nagtatakbo siya papunta sa gilid ng stage pero hinarang siya ng mga security guard na tauhan ni Attorney Vergara. Si Marites ay napatakip ng mukha. Sinusubukang magtago sa likod ng malaking speaker. Ito na ang pagkakataon ko. Ilawan niyo ako. Utos ko. Isang spotlight ang tumama sa akin sa balcony. Ang liwanag ay nakasilaw
Pero hindi ako kumurap. Suot ko ang isang black velvet gown na yakap ang bawat kurba ng aking katawan. Simple pero makapangyarihan. Sa leeg ko ay nakasuot ang South Sea pearl necklace ni Inay, ang kwintas na kilalang kilala ng lahat ng old partners ng Montinola. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsingahap ng mga tao nang makita nila ako. Isabela, ang boses ni Rafael, ay umaling-awngaw. Puno ng pagkabigla. Nakatingala siya sa akin, parang nakakita ng Diyosa ng paghihiganti. Dahan-dahan akong naglakad pababa ng grand staircase. Ang tunog ng takong ko sa marmol ay tila ritmo ng isang hatol. Walang nagsalita. Ang mga tao ay kusang humawi para bigyan ako ng daan. Ang mga dating nang mamata sa akin, ang mga amiga ni Doña Corazon na tumatawag sa akin na probinsyana, ay nakayuko ngayon, hindi makatingin ng diretso. Pagdating ko sa tapat ng stage, huminto ako sa harap ni Doña Corazon. Nakaupo siya, nanginginig ang mga labi, nakatitig sa kwintas na suot ko. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang may suot ng kwintas na yon ang tunay na matriarch. "Good evening, Mama." Bati ko sa kanya ng malalamig. Wala nang po at opo. Wala nang pagmamano. Mukhang hindi ka nasarapan sa pagkain. Masyado bang maalat ang katotohanan? Hindi siya nakasagot. Umakyat ako sa stage. Kinuha ko ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Rafael. Amoy alak siya at pawis. Ang amoy ng takot. "Isabela, anong ginagawa mo?" Bulong niya. Sinusubukang hawakan ng braso ko. "Pag-usapan natin ito sa bahay. Huwag dito." Nakatingin ang mga tao. Inilayo ko ang braso ko at tinitigan siya gamit ang mga matang wala nang bahid ng pagmamahal. "Wala na tayong bahay, Rafael," sabi ko sa mikropono, sapat para marinig ng buong Pilipinas. At wala na ring pag-uusapan. Humarap ako sa mga audience. Itinuro ko ang screen kung saan nakapaskil ang pangalan ng Montinola Food Corporation. Ako si Isabela Montinola. Pagpapakilala ko, hindi ko gamit ang apelidong De Quiroz, anak ni Celestina, at ngayong gabi, binabawi ko ang kumpanyang itinayo ng dugo at pawis ng aking ina mula sa mga taong ginawa lamang itong gatasan ng kanilang luho. Nagkaroon ng bulungan. Ang mga Japanese investors na nasa harap ay tumango, tila naghihintay lang sa paglitaw ng tunay na may-ari. "Rafael De Quiroz," binalingan ko siya. "Simula sa oras na ito, tinatanggalan kita ng kapangyarihan bilang CEO. Ang board of directors ay bumoto na kanina lamang. You are fired." "Hindi mo pwedeng gawin to," sigaw ni Marites. Lumabas mula sa pinagtataguan niya. Asawa siya. May karapatan siya sa kalahati ng lahat. Ngumiti ako kay Marites. Ang mistress na mahilig sa red. Salamat sa pagpapaalala. Pero ayon sa legacy clause ng pamilya Montinola, ang sino mang lumabag sa morality clause, tulad ng pagnanakaw at pangangalo niya, ay nawawalan ng karapatan. At ikaw, Marites, salamat sa pagsusuot ng gown na binili ko. Bagay na bagay sa'yo. Kulay ng babalang stop. Nagtawanan ng ilang bisita, hiyang-hiya si Marites. Sa gilid ng stage, pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Vergara. "Mr. Rafael De Quiroz at Miss Marites Alonso," sabi ng pulis habang ipinapakita ang warrant of arrest. "Inaaresto namin kayo para sa kasong qualified theft at falsification of documents." Nanlaki ang mata ni Rafael. "Isabela! Isabela, mahal ko! Huwag mong hayaang mangyari to. Asawa mo ako. Paano ang pamilya natin?" Tiningnan ko siya habang pinoposasan. Wala akong naramdamang awa. Ang nakikita ko lang ay isang estranghero. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Sapat lang, para siya ang makarinig. "Ang pamilya ay inaalagaan, Rafael, hindi ninanakawan. At tungkol sa pagiging asawa mo, pirmahan mo ang divorce papers sa kulungan." Habang kinakaladkad sila palabas ng ballroom sa gitna ng mga flash ng kamera, nanatili akong nakatayo sa gitna ng entablado.
mag-isa. Ang palakpakan ay nagsimula sa isang tao, si Mateo Alcaraz sa likuran, at sumunod ang buong ballroom. Isang masigabong palakpakan ng pagkilala. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa dibdib ko na 10 taon kong dinala ay tuluyan ng naglaho. Ito ang pakiramdam ng kalayaan. Pero hindi pa tapos. Tumingin ako kay Doña Corazon na ngayon ay nagkukunwaring hinihimati sa kanyang upuan. May isa pa akong kailangang singilin. Tapos na ang palabas. Ang grand ballroom na kanina ay puno ng musika at palakpakan ay unti-unti nang nawawalan ng tao. Ang mga naiwan na lamang ay ang mga waiter na nagliligpit ng mga basag na baso at ang amoy ng champagne na panis na. Naglakad ako palabas ng hotel. Ang hangin sa labas ay malamig, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi ko naramdaman ang ginaw. Ang naramdaman ko ay ang init ng tagumpay. Isabela, sandali. Anak, sandali lang. Narinig ko ang pamilyar na boses sa aking likuran. Ang boses na dati ay nagpapatayo ng balahibo ko sa takot. Ngayon ay basag at humihingal. Lumingon ako. Si Doña Corazon, ang aking biyenan na laging nakataas ang kilay, ay tumatakbo papalapit sa akin. Gusot na ang kanyang mamahaling terno at ang makeup niya ay kumalat na sa muka dahil sa pawis at luha. Huminto ako sa tapat ng aking sasakyan kung saan naghihintay si Mateo. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya. Anak. Tawag niya ulit. Sinusubukang hawakan ang kamay ko pero iniwas ko ito agad. Anak, tulungan mo kami. Nakakulong si Rafael. Wala kaming cash para sa piyansa. Naka-freeze lahat ng accounts dahil sa demanda mo. Parang awa mo na. Asawa mo pa rin siya. Tiningnan ko siya ng may pagkamangha. Hindi ko akalain na ang kapal ng mukha ng tao ay walang hangganan. Ngayon, tinatawag mo akong anak? Tanong ko ng mahinahon. Noong pinalayas niyo ako sa gitna ng bagyo, tinawag niyo akong basura. Noong naghihirap ako, tinawag niyo akong palamuti. Ngayong kailangan niyo ng pera, anak na ulit ako? Dala lang yun ng galit, Isabela. Katwiran niya, nagmamakaawa ang mga mata. Pamilya tayo. Alam kong mabuti ang puso mo. Hindi mo matiis si Rafael. Mahal ka niya. Tumawa ako ng mahina. Isang tawa na walang saya. Kung mahal niya ako, Doña Corazon, hindi siya magnanakaw sa akin. At hindi siya magdadala ng ibang babae sa kama ko habang nagluluto ako para sa kanya. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Wala akong maibibigay na piyansa. Ang pera ng kumpanya ay para sa mga empleyadong niloko nyo, hindi para sa mga kriminal. Saan kami pupunta? Sigaw niya nang makita niyang pasakay na ako. Nagbago ang tono niya. Bumalik ang pagkamata pobre. Wala kaming matutuluyan. Ang bahay, sabi ng bangko kukunin na nila bukas. Lumingon ako sa kanya bago sumakay. Correction, Doña Corazon. Nakuha na ng bangko kanina pang hapon. At binili ko ang utang nyo. Ako na ang bagong may-ari ng bahay sa San Lorenzo Village. Nanlaki ang mata niya. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Umuwi ka na, utos ko. May mga tao na ako doon. Ipinapaki ko na ang mga gamit nyo. Nasa labas na ng gate ang mga maleta nyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pinabayaan na mabasa ng ulan. May class pa rin naman ako. Hindi tulad nyo. Isinara ko ang pinto ng sasakyan. Nakita ko siyang naiwan sa bangketa. Nakanganga. Habang unti-unting lumalayo ang aming sasakyan. Tato. Pagdating namin sa San Lorenzo Village, naabutan ko ang eksenang matagal ko nang pinangarap. Ang gate ng malaking bahay. Ang bahay na impyerno ko sa loob ng 1 dekada ay nakasarado. Sa labas, sa gilid ng kalsada, nakatambak ang mga Louis Vuitton na maleta, mga kahon ng sapatos, at mga paintings na pag-aari ni Doña Corazon at Rafael. Naroon ang mga security guard na kinuha ni Attorney Vergara para siguraduhing walang gulo. Bumaba ako ng sasakyan. Naglakad ako papunta sa gate. Hinawakan ko ang malamig na bakal. Dati,
Ang gate na ito ay nagsisilbing kulungan ko. Ngayon, ako na ang may hawak ng susi. Dumating ang taxi na lulan ni Doña Corazon. Agad siyang bumaba at nagwala nang makita ang mga gamit niya sa kalsada. Ano to? Bakit nasa labas ang mga gamit ko? Sigaw niya sa mga guard. Papasukin niyo ako. Bahay ko to. Pasensya na po, ma'am. Sagot ng guard nang hindi tumitingin sa kanya. Private property na po ito ni Miss Montinola. Bawal na po kayong pumasok. Nakita ako ni Corazon. Susugurin sana niya ako, pero hinarang siya ni Mateo. Isabela! Hayop ka! Sigaw niya, lumalabas na ang tunay na kulay. Wala kang utang na loob. Pinakain ka namin. Binihisan ka namin. Binayaran ko na ang lahat ng kinain ko, Corazon. Sagot ko, hindi na ginagamit ang donya. Ang 10 taon kong serbisyo bilang katulong, nurse at accountant nyo, kulang pa ba yun pambayad sa sardinas na pinapakain nyo sa akin? Tinalikuran ko siya. Umalis na kayo bago ko ipatawag ang barangay para sa littering. Pumasok ako sa gate at isinara ito. Narinig ko ang kanyang mga mura at iyak mula sa labas. Pero habang naglalakad ako papunta sa main door, unti-unti itong naglaho. Pumasok ako sa loob ng bahay. Tahimik. Wala na ang amoy ng sigarilyo ni Rafael. Wala na ang amoy ng matapang na pabango ni Marites. Umupo ako sa sofa. Pagod na pagod ako. Pero payapa ang isip ko. Nakuha ko na ang hustisya. Ang bahay ay akin na. Ang kumpanya ay akin na. Pero may kulang pa. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Vergara. Attorney, anong balita sa presinto? Magulo, Isabela. Sagot ni Attorney, dinig ko ang ingay ng istasyon ng pulis sa background. Nagkakagulo sila Rafael at Marites. Bakit? Nang malaman ni Marites na hindi siya pwedeng piyansahan ni Rafael dahil frozen ang assets, nagbago ang ihip ng hangin. Kinausap niya ang mga pulis. Gusto niyang maging state witness. Napangiti ako. Sabi na nga ba, ang samahan na binuo sa kasinungalingan ay madaling gumuho kapag nawala ang pera. Anong sinabi niya? Inamin niya ang lahat. Isabela. Sinabi niyang si Rafael ang utak ng lahat ng falsification. Siya daw ay napilitan lang. At ang pinakamatindi, inamin niyang hindi si Rafael ang ama ng dinadala niya. Ginamit lang daw niya ang pagbubuntis para mapabilis ang pagpapamana ng nanay mo. Napapikit ako. Kahit alam ko na ang katotohanan, masakit pa ring marinig na ganito kadumi ang naging buhay ko kasama sila. Si Rafael, ipinagpalit niya ako para sa isang babaeng ilalaglag din pala siya sa huli. Nasaan si Rafael ngayon? Tanong ko. Nasa selda, tulala. Ipinarinig namin sa kanya ang statement ni Marites. Umiiyak siya, Isabela. Tinatawag ang pangalan mo. Hayaan mo siyang tumawag, bulong ko. Hayaan mo siyang maramdaman ang boses niya na bumabalik lang sa kanya sa loob ng 4 na sulok ng kulungan. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa paligid ng malaking bahay. Maluwag, maganda, pero walang laman. Biglang pumasok sa isip ko ang isang imahe. Isang batang babae na nakita ko sa ampunan ni Tia Rosenda noong isang araw. Ang batang iniwan din sa gitna ng bagyo. Ang batang walang uwi ang tahanan. Ngayong nabawi ko na ang bahay na ito, siguro oras na para lagyan ito ng tunay na pagmamahal. Hindi ng asawa, kundi ng isang pamilyang ako mismo ang pipili. Pero bago iyon, kailangan ko munang harapin si Rafael sa huling pagkakataon. Kailangan kong makita sa kanyang mga mata ang pagsisisi at ibigay sa kanya ang huling regalo, ang divorce papers at ang katotohanan na hindi siya ang nawalan ng asawa, kundi ako ang nawalan ng isang malaking tinik sa dibdib. Bukas, pupunta ako sa kulungan. Ang amoy ng presinto ay pinaghalong pawis, kalawang, at desperasyon. Ito ang amoy ng mga pangarap na namatay at mga pagsisising huli na. Pumasok ako sa visiting area, suot ang isang simpleng puting bestida
na sumasabay sa bawat hakbang ko. Malinis, maaliwalas, kabaligtaran ng lugar na ito. Sa kabilang panig ng glass partition na may maliliit na butas, nakaupo siya. Si Rafael. Halos hindi ko na siya makilala. Ang lalaking laging pulido ang buhok at amoy mamahaling cologne ay wala na. Ang nasa harap ko ngayon ay isang lalaking gusot ang damit, tinubuan ng bigote, at may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mukha, pero hindi ito liwanag ng pagmamahal. Ito ay liwanag ng isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Isabela, tawag niya. Ang boses niya ay garalgal, parang matagal nang hindi umiinom ng tubig. Salamat sa Diyos. Dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Alam kong mahal mo pa rin ako. Umupo ako ng dahan-dahan sa silyang bakal. Hindi ako ngumiti. Ipinatong ko ang dala kong paper bag sa mesa. Huwag kang magkakamali, Rafael. Panimula ko. Ang boses ko ay kalmado, pero matalim. Hindi ako nandito para iligtas ka. Nandito ako para tapusin ang hindi mo kayang tapusin nung gabing pinalayas mo ako. Isa, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya, idinikit ang mukha sa salamin. Biktima lang din ako. Niloko ako ni Marites. Ginamit niya ako. Siya ang nagplano ng lahat ng fake reports. Napilitan lang ako kasi tinakot niya akong isusumbong niya ako kay mama. Tinitigan ko siya. Hanggang sa huli, wala pa rin siyang bayag. Laging may ibang sinisi. Laging siya ang biktima. Napilitan? Ulit ko. May halong pangungutya. Napilitan ka rin bang dalhin siya sa kama natin? Napilitan ka rin bang tawagin akong baog at palamuti? Rafael, huwag mo akong gawing tanga. Ginusto mo ang lahat ng yon dahil akala mo, hawak mo na ang mundo. Yumuko siya. Humahagulgol. Ang mga balikat niya ay yumanig sa iyak. Patawarin mo na ako, please. Babawi ako. Aayusin natin to. Tayo pa rin, di ba? 10 taon, Isa. Sayang ang 10 taon. Doon ko naramdaman ang huling hibla ng awa sa puso ko na naputol. 10 taon. Bulong ko. 10 taon kong inubos ang sarili ko para punan ang kakulangan mo. At anong sukli mo? Isang gabi ng pagtataksil. Binuksan ko ang paper bag. Inilabas ko ang isang Tupperware na may laman na mainit na sabaw. Naalala mo ba ito? Tanong ko. Tumingin siya sa pagkain. Nanlaki ang mata niya at napalunok. Gutom na gutom siya. Ang pagkain sa kulungan ay hindi maikukumpara sa luto ko. Sinigang, bulong niya. Ito yung ulam na tinapon mo noong gabing pinalayas mo ako. Paalala ko. Nagluto ako ulit kaninang umaga. Sabi ko sa sarili ko, bibigyan kita ng huling pagkakataon na matikman ang pagmamahal ko. Binuksan ko ang takip. Ang amoy ng sinigang na hipon ay umalpas sa hangin. Nakita ko ang pagtulo ng laway ni Rafael. Kinuha niya ang kutsara ng nanginginig at sumubo ng mabilis. Halos hindi niya nguyahe. Kumain siya na parang patay gutom. Na parang ito na ang huling pagkain sa mundo. Pinanood ko lang siya. Dati, natutuwa ako kapag nakikita ko siyang ganadong kumain. Ngayon, nandidiri ako. Ang lalaking ito ay isang parasite. Uubusin ang lahat ng ibibigay mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Nang maubos niya ang sabaw, tumingala siya sa akin. May mantsa pa ng pagkain sa labi. Ang sarap, Isa. Wala pa ring tatalo sa luto mo. Salamat. Alam kong mahal mo pa ako. Kaya mo akong lutuan araw-araw, di ba? Kapag nakalabas ako dito, pinutol ko ang imahinasyon niya. Huling luto ko na yan, Rafael. May inilabas akong folder mula sa bag, kulay puti. Ibinaba ko ito sa mesa sa tabi ng walang laman na Tupperware. Annulment papers, sabi ko. Pirmahan mo. Natigilan siya. Ano? Isa, wag naman ganito. Buntis si Marites, pero hindi ko paninindigan yun. Ikaw ang asawa ko.
Ayaw mo ba ng anak? Pwede nating ampunin ang magiging anak niya kung gusto mo para may heir tayo. Napapikit ako sa sobrang inis. Hanggang ngayon, ang ego niya pa rin ang iniisip niya. Ang heir, ang legacy. Tungkol sa anak ni Marites, sabi ko, inilalabas ang isa pang papel. Ito ang medical report na nakuha ni Attorney Vergara mula sa ospital kung saan nag-check up si Marites. Basahin mo. Kinuha niya ang papel. Nakita ko kung paano namutla ang mukha niya habang binabasa ang DNA test result na kasama sa file. Negative? Bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi. Hindi akin? 2 buwan pa lang kayong magkakilala ni Marites nang mabuo ang bata. Rafael, paliwanag ko ng may diin. Pero ang bata, sa sinapupunan niya ay 4 na buwan na. Buntis na siya sa ibang lalaki bago ka pa niya landiin. Ginamit ka lang niya para makahanap ng tatayong ama at magbabayad ng luho niya. Bumagsak ang papel sa kamay niya. Ang mukha niya ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang huling bagay na ipinagmamalaki niya, ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang kakayahang magkaanak na ipinamukha niya sa akin, ay isa lang palang malaking kasinungalingan. Wala kang anak, Rafael. Dagdag ko pa, bawat salita ay parang suntok. Wala kang pera, wala kang kumpanya, wala kang bahay, at ngayon, wala ka na ring asawa. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit at kahihiyan. Iyak ng isang lalaking natalo sa sarili niyang laro. Pirmahan mo na, utos ko. Iyan na lang ang natitirang dignidad na pwede mong ibigay sa sarili mo. Palayain mo na ako dahil matagal na kitang pinalaya sa puso ko. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang ballpen. Habang pumipirma siya, tumutulo ang luha niya sa papel. Rafael de Quiroz. Tapos na. Kinuha ko ang dokumento at ibinalik sa bag ko. Tumayo ako at inayos ang aking bestida. Isa, tawag niya ulit. Pero ngayon ay mahina na, halos pabulong. Saan ka pupunta? Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Maganda, matatag, buo. Sa lugar kung saan hindi umuulan, sagot ko. Tumalikod ako at naglakad palabas. Narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Isabela, Isabela. Pero hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo ay magaan. Paglabas ko ng presinto, sumalubong sa akin ang sikat ng araw. Masakit sa mata, pero napakaganda. Sa labas, naghihintay si Mateo, nakasandal sa sasakyan. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Isang ngangiting walang halong panghuhusga, walang halong pagmamadali. Tapos na, tanong niya. Sumakay ako sa kotse at huminga ng malalim. Tapos na, sagot ko. Pwede na tayong magsimula. Lumipas ang 3 buwan mula nang bumagsak ang imperyo ng mga kasinungalingan ni Rafael. Ang Batangas, na dating lugar ng aking pagtatago, ay naging sentro na ng aking pagbangon. Nakatayo ako sa viewing deck ng bagong renovated na pabrika ng Montinola Food Corp. Mula rito, kitang-kita ko ang abalang kilos ng mga trabahador sa ibaba. Ang mga makina ay humuhugong ng may buhay, isang musika sa aking pandinig na mas maganda pa sa anumang orkestra. Wala na ang dating tamlay ng lugar. Ang mga pader na dating nababalot ng lumot ay pininturahan na ng puti at asul, ang mga kulay ng dagat, ang mga kulay ni Inay. Ma'am Isabela, tawag ni Mang Carding habang papalapit sa akin. May hawak siyang checklist at abot-tenga ang ngiti. Ang kanyang uniforme ay bago at malinis at sa kanyang leeg ay nakasabit ang bagong ID lace ng kumpanya. Tapos na po ang quality check sa unang batch ng Celestina's Legacy Patties. Handa na po para i-export sa Japan bukas. Ngumiti ako at tinanggap ang report. Salamat, Mang Carding. Kumusta naman ang pakiramdam ng mga tao? Naku, ma'am. Sagot ng matanda. Nangingilid ang luha. Sobrang saya po nila.
Mula noong ibinalik niyo ang health benefits at tinaasan ng sahod, parang nabuhayan ng lahat. Dati, pumapasok lang kami para mabuhay. Ngayon, pumapasok kami dahil mahal namin ang trabaho. Hinawakan ko ang balikat niya. Kayo ang puso ng kumpanyang ito, Mang Carding. Hindi ko ito mapapatakbo kung wala kayo. Nang umalis siya, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy asin at tagumpay. Ito ang tunay na yaman. Hindi ang mga alahas na isinusuot ni Marites noon, kundi ang kakayahang magbigay ng dignidad sa iba. Pagdating ng tanghali, dumaan si Mateo. May dala siyang buko pie at mainit na kape. Sa mga nakaraang buwan, naging regular na ang pagdalaw niya. Hindi siya namimilit. Hindi siya nagpaparamdam ng pressure. Nandyan lang siya. Parang isang matibay na poste na pwedeng sandalan kapag pagod na ako. Umupo kami sa isang bench na nakaharap sa dagat. May balita ako. Panimula niya habang inaabot sa akin ang isang hiwa ng pie. Nakita mo na ba ang dyaryo ngayon? Umiling ako. Masyado akong naging abala sa negosyo para magbasa ng balita. Inilabas niya ang isang tabloid. Sa front page, nandoon ang mugshot ng isang babaeng pamilyar, pero halos hindi ko na makilala dahil sa gulo ng buhok at maganang mukha, si Marites. Nahuli siya sa Naya kahapon, kwento ni Mateo. Paalis sana siya papuntang Dubai. Ginamit niya ang pekeng pasaporte, pero hindi lang yon ang kaso niya. May isang matandang sugar daddy sa Makati ang nagsampa ng kaso. Tinakbuhan daw ni Marites ang 5 milyong piso at ang mas malala, nanganak na siya sa kulungan. Natigilan ako. Nanganak na siya? Anong nangyari sa bata? Tanong ko. Dinala sa DSWD. Sagot ni Mateo. Walang kamag-anak na gustong kumuha. Itinanggi ng pamilya Alonso si Marites dahil sa kahihiyan. Ibinalik ko ang dyaryo kay Mateo. Wala akong naramdamang tuwa. Wala rin akong naramdamang galit. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na awa. Isang babaeng pinili ang kinang ng ginto kapalit ng kanyang kaluluwa. At ngayon ay nag-iisa sa malamig na rehas, hiwalay sa kanyang anak. Sana matuto siya sa loob. Mahina kong sabi. Sana mahanap niya ang sarili niya doon. Dahil sa labas, puro anino lang ang hinabol niya. Tumingin sa akin si Mateo. Ang mga mata niya ay puno ng paghanga. Alam mo, Isabela, ibang klase ka. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo, nagagawa mo pa ring maawa. Ang galit ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang kaaway mo. Sagot ko habang pinapanood ang mga alon na humahampas sa pampang. Itinapon ko na ang lason, Mateo. Gusto ko nang gumaling. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Magaspang pero ligtas. Nandito lang ako. Bulong niya. Maghihintay ako hanggang sa tuluyan ng maghilom ang mga sugat mo. Kahit gaano katagal. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang isang kakampi, kundi bilang isang lalaking pwedeng mahalin. Pero hindi pa ngayon. Ang puso ko ay nasa renovation pa, tulad ng pabrika. Salamat, Mateo. Ngiti ko. Huwag kang mainip, ha? Tumawa siya. Sanay ako sa traffic ng EDSA, Isabela. Kayang-kaya kitang hintayin. Kinahapunan, tumawag si Tia Rosenda. Isabela, pwede ka bang dumaan sa ampunan? Tanong niya sa telepono. May gusto akong ipakita sa'yo. Importante. Kinabahan ako. Akala ko ay may problema sa pondo ng foundation na itinayo ko. Agad akong nagpunta sa San Martin Orphanage. Pagdating ko, dinala ako ni Tia Rosenda sa garden. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, may isang batang babae na nakaupo mag-isa. Siguro ay nasa 3 taong gulang pa lang ito. May hawak siyang isang lumang manika na sira na ang damit. Sino siya, Tia? Tanong ko. Siya si Amihan, sagot ni Tia. Iniwan siya sa harap ng gate noong kasagsagan ng bagyo. Iyong gabi ring pinalayas ka ni Rafael. Nakabalot lang siya sa plastik na sako.
Walang pangalan, walang magulang. Tinitigan ko ang bata. Ang buhok niya ay magulo at ang mga mata niya ay malalaki at malulungkot. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Isang nilalang na itrinato na parang basura, iniwan sa ulan. Lumapit ako ng dahan-dahan. Lumuhod ako sa harap niya. "Hello," bati ko. "Amihan ang pangalan mo?" Tumingin siya sa akin. Hindi siya nagsalita, pero inabot niya sa akin ang kanyang manyika. Ibinibigay niya ang tanging yaman na meron siya. Kumirot ang puso ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na akala ko ay pinatay na ng medical report ni Rafael. Naramdaman ko ang pintig ng isang ina. Ang doktor ang nagsabi na hindi ako pwedeng magbuntis, pero walang doktor ang makagsasabi na hindi ako pwedeng magmahal ng anak. Kinuha ko ang manika at ngumiti sa kanya. "Salamat. Ang ganda naman nito." Hinawakan ng bata ang daliri ko. Ang liit ng kamay niya, pero ang higpit ng hawak. Parang sinasabi niyang, "Huwag mo akong iiwan." Tumingin ako kay Tia Rosenda. Nakangiti ang matanda, tumatango, tila binabasa ang nasa isip ko. "Ang dugo ay hindi ang tanging batayan ng pagiging pamilya, Isabela," sabi ni Tia. "Minsan, ang pamilya ay ang mga taong pinili nating sagipin." Binuhat ko si Amihan. Ang bigat niya sa aking bisig ay parang bigat ng mundo. Pero sa pagkakataong ito, masarap sa pakiramdam. Ipinatong niya ang ulo niya sa balikat ko at pumikit, panatag. "Amihan," bulong ko sa kanyang buhok. "Uuwi na tayo." Habang naglalakad ako palabas ng ampunan karga ang bata, alam kong tapos na ang bagyo. Ang alon ay humupa na at ang mga luha ay natuyo na. Ang natira na lang ay ang pangako ng isang magandang bukas. Ang bahay sa San Lorenzo Village ay hindi na amoy luma at amag. Hindi na rin ito amoy sigarilyo o mamahaling pabango na pilit nagtatakip sa baho ng kataksilan. Ngayon, ang hangin sa loob ng malaking bahay ay amoy freshly baked cookies, amoy baby powder, at amoy ng isang pamilyang masaya. Binuksan ko ang kurtina ng aking kwarto. Ang sikat ng araw ay pumasok ng walang hadlang, tinatamaan ang mga picture frame na nakapatong sa aking bedside table. Wala na doon ang mukha ni Rafael. Ang mga litratong naroon ay puro mukha ng isang batang babae na may matatamis na ngiti. Si Celestina o Tintin kung tawagin namin. Ang batang pinulot ko sa gitna ng bagyo na ngayon ay siya ng araw ng aking buhay. "Mami! Mami! Gising na!" Bumukas ang pinto at tumakbo papasok ang isang 5 taong gulang na bata. Tumalon siya sa kama at niyakap ako ng mahigpit. Ang tawa niya ay musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. "Good morning, baby!" Bati ko sabay halik sa kanyang noo. "Ready na ba ang birthday girl?" "Opo. Sabi ni Tito Mateo, may surprise daw siya sa akin." Masiglang sagot ni Tintin. Napangiti ako sa pagbanggit ng pangalan ni Mateo. Sa loob ng 3 taon, napatunayan niya na ang pag-ibig ay hindi minamadali. Hindi niya ako prinassure. Hinayaan niya akong ayusin muna ang sarili ko, ang kumpanya, at ang pagiging ina kay Tintin. Siya ang naging katuwang ko, hindi bilang taga-dikta, kundi bilang taga-suporta. Bumaba kami sa kusina. Nandoon si Manang Sol, na ngayon ay head housekeeper na at hindi na kailanman muling inapi. Abala siya sa pagluluto ng spaghetti at fried chicken. "Ma'am Isa, may dumating po na sulat galing sa Bilibid." Bulong ni Manang Sol, sabay abot sa akin ng isang sobrang gawa sa murang papel. Tiningnan ko ang sulat. Galing kay Rafael. Ito ang 12 sulat na ipinadala niya. Nabalitaan ko mula kay Attorney Vergara na naging religious leader daw si Rafael sa loob ng kulungan. Sinusubukan niyang magbagong buhay. Si Marites naman ay nananatili pa ring state witness, walang dumadalaw, at nabubuhay sa anino ng kanyang mga maling desisyon.
Tinitigan ko ang sobre. Dati, ang bawat mensahe ni Rafael ay nagpapakabog ng dibdib ko sa takot o sakit. Ngayon, wala na. Isa na lang itong piraso ng papel. Itapon mo na yan, Manang. Sabi ko nang hindi binubuksan ng sulat. Hindi na natin kailangang basahin ang mga salita ng nakaraan. Masyado tayong abala sa paggawa ng magandang kinabukasan. Tumango si Manang Sol at ngumiti. Masusunod po, ma'am. Nang hapong iyon, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa hardin. Dumating ang mga empleyado ng Montinola Food Corp, sina Mang Carding, at syempre, si Tia Rosenda, na ngayon ay masigla pa rin. Dumating si Mateo na may dalang malaking regalo para kay Tintin at isang pumpo ng sunflowers para sa akin. Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko, bati niya sabay abot ng bulaklak. Salamat, Mateo, sagot ko. Tinitigan ko siya sa mata. Nakita ko ang sinseridad at pasensya na 3 taon na niyang inaalay. Alam mo, naisip ko, maluwag pa naman ang bahay. Baka pwede na nating pag-usapan ang tungkol sa tayo? Nanlaki ang mata ni Mateo. Talaga, Isa? Seryoso ka? Tumango ako at ngumiti. Oo, pero may kondisyon. Kahit ano, mabilis niyang sagot. Kailangan mong tanggapin na sa puso ko, may kahati ka na. Sabi ko sabay turo kay Tintin na masayang naglalaro kasama ang ibang bata. At kailangan mong tanggapin na hindi ako ang babaeng maghihintay sa bahay para ipagluto ka. Ako ang babaeng kasabay mong uuwi, galing trabaho, para magluto kasama ka. Hinawakan ni Mateo ang kamay ko at hinalikan ito. Isabela, iyon mismo ang pangarap ko. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, naramdaman ko ang pagyakap ng hangin. Napahawak ako sa aking tiyan. Walang sanggol doon at hinding-hindi magkakaroon. Pero hindi ko na nararamdaman ang kakulangan. Dati, tinawag akong baog. Tinawag akong walang silbi dahil hindi ako makapagbigay ng buhay. Pero nagkamali sila. Tumingin ako sa kumpanyang nagbibigay kabuhayan sa daan-daang pamilya. Tumingin ako kay Tintin na binigyan ko ng tahanan. Tumingin ako kay Mateo na binigyan ko ng pag-asa. Hindi kailangan ng sinapupunan para maging isang ina. Ang kailangan lang ay isang pusong handang magmahal, magpatawad at bumangon mula sa abo. Ako si Isabela Montinola. At ito ang aking tahanan. Ito ang aking tagumpay. At sa wakas, ako ay buo. At sa wakas, humupa na ang bagyo. At natagpuan na ng puso ang tunay nitong tahanan. Sa bawat isa sa inyo na nanatili, nakinig, at dumamay hanggang sa huling pahina ng kwentong ito, isang mahigpit na yakap ang nais kong ipaabot. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay ni Isabela. Hindi naging madali ang pagsulat ng kwentong ito. Aaminin ko, noong isinusulat ko ang gabing pinalayas siya sa gitna ng ulan, noong naramdaman niya na wala na siyang halaga, tumulo rin ang luha ko kasi alam nating lahat na hindi lang ito basta kwento. Sa totoong buhay, marami sa atin ang nakakakilala sa isang Isabela. Maaring siya ay ang iyong kapitbahay na tahimik na nagtitiis, ang iyong kapatid na nagsasakripisyo, o baka naman siya ay ikaw. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga babaeng minsan nang nadurog, pero piniling pulutin ang mga piraso para buuin ulit ang sarili ng mas matibay at mas maganda. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagiging ina, ang pagiging babae, at ang pagiging tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang nawala sa atin. Nasusukat ito sa kung paano tayo bumabangon at nagmamahal muli matapos ang unos. Tulad ng isang binhi na kailangan munang madiligan ng ulan bago maging isang matatag na puno. Ang mga luha natin ang nagpapatibay sa atin. Bago tayo tuluyang magpaalam, may gusto sana akong itanong sa inyo. Dahil gusto kong marinig ang boses nyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Isabela sa huli,
Kaya niyo pa bang magpatawad ng buo? At sa tingin niyo, tama ba ang naging desisyon niyang huwag nang balikan si Rafael kahit nagsisisi na ito? Huwag kayong mahiyang ilagay ang inyong mga sagot, kwento, at saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyo at humuhugot ako ng lakas sa inyong mga karanasan. Kung naantig ang inyong puso ng ating kwento, sana ay i-like at i-share nyo ang video na ito para mas marami pa tayong mainspiradong kababaihan na lumaban at magmahal sa sarili. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ingat kayo palagi.